Hi mga pangga! Welcome sa video. Ang video na to ay some clips ng aming trip sa Sorsogon. So nag-Bicol kami, mga 3 days to 4 days kami doon. At ito nga yung travel namin. Siyempre sa second day, hindi mo talaga palalagpasin ang resort ng Sorsogon. Napakagandang dagat, malinis. Yan guys. Sobrang ganda. Then, syempre, kasama natin yung family natin. And, pakanta-kanta pa siya. Dahil ang daming alaga ng mother namin. Ayan siya. In-enjoy naman niya yung moment. Dahil hindi daw siya naririnig ng mga kapitbahay ng iba na kumanta. Kaya, yan, kumakanta siya. Ito yung mga kapatid ko. At yung tita ko yung isa dun sa side. At ito yung mga kapitbahay nila. So, ito na yung next day kasi nag-overnight kami dyan. Sobrang enjoy. Hindi nga ako nakapag-take ng video. Basta natulog kasi pala yung hapon yan. Nilabis na nilabis ng ulan. Sa guyan yung diba? So, tulog na lang. Wala nang video-video. Morning yung out namin. Kasi pagdating sa bahay, prepare kami kasi uwian time naman. Uuwi na rin kami nitong araw din na to. Pang 30 o 4th day namin to. Sobrang nagmamadali kasi sa Monday, alam ko Saturday ito. Monday kasi mga panggae. May itong isa, meron ko appointment sa LTO. Kaya hinahabol namin yung schedule. Alam niyo na, pag pass mo yung appointment na yun, hindi mo alam ang next na mangyayari. Baka another skill lang siguro, pero iba na yung appointment habulin. Dito yung mga rooms dito, good, ano yan, good for 2 person. Tapos, may cottage na siyang kasama. Tapos ito nga, mga handcraft nila. Ang gaganda. Ako sabihin niya, di ako nagbigay ha, binigyan namin. At syempre, pumunta muna kami sa bayan, palengke, sa bayan ng Gubat. Pinagrocery na natin yung mother natin. Tapos, binigyan natin siya ng bigas, lahat siya ng news. Tapos, ito na nga, nagkakatay na sila ng manok. This, ano ko dito ko. Stepfather ko siya. Gusto kong katayin sa isang manok ko niya, kaso hindi daw pwede talaga. Pang sabong kasi. Ito naman, nakatay na, pero mas matapang tong white kasi, malaban. Tapos dito naman, yung mga hipon nila doon, mumura lang yan guys, yung supo. Tapos alam mo na, pag nasa dito tayo, lain. Ito na yung asawa ng kapatid ko. Si kuyang kapitbahay. Alam mo mga tao dito, napaka-friendly, alam mo, ambagan lahat. Bibigay sila, may nagdala ng manok. Alam mo yung mga manok na yun, libre yun, hindi yun binili. Binigay lang yun ng kagawad ng kapatid ko, tinatay namin. Tapos may isa pa kang manok, hindi nahuli. So ito naman, yung lupa na to, chinek namin kasi binibenta sa amin. Siyempre, awat nagagala ka, dapat mag-i-invest ka rin. Itong lupa na to, chinek kasi binibenta at may fish pond dyan sa likod. Pwedeng rentahan. Hindi siya kasama sa bentahan. Kung makita mo yung lupa kaninang pinasok namin, kabuuan, malawak siya. At mura lang. Pero, fish pan at ilog yung likuran nyo. Yan. Siyempre, isipin mo, paano kung aapaw, paano kung Pero bago ka dapat isipin mo muna yung pwedeng mangyari sa susunod. At ito naman guys, yung katabi ng fish pond, inikot talaga namin yan. Kasi nga, masyado kaming atribida. Diretso. Ito yung ilog.
ang karugtong ng ilog na yan ay dagat doon sa kabilang side. Dagat. So, kung sa katagalang panahon pwedeng lalaki yung ilog, lalaki mapuno yung fish pond, babahain yung bahay mo dun sa lupa na tinignan natin kanina. Pero hindi naman siguro. Pero iba na yung advance ka mag-isip. Para kung bibilhin mo yun in future, pwede sigurong taasan yung bahay mo. Hindi, handa mo para sa maging bahay. Ito na yung lugar ng mother ko. Simple lang buhay nila. Simple lang buhay dito ng mga tao. Yan sila nag-i-give. Oh, kailang maghahanap siya na siya sasabihin bakit ang baba ng balon na. Baka mahulog yung bata. Gaganon dyan na naman. My God. Walang hahanas ng ganon. Kasi hindi naman yata nakikita yung mga anak ko dito. Kasi totoo lang yung mother ko. Twice pa lang kami nagkita sa panahon na to. Pero hindi pa ako nakapag-stay na matagal talaga kasi laging 3 araw lang. Bali next time baka 10 buwan ako dito. Ayaw magsama sila sa pagmumukha ko at maubos ko yung mga manok nila. Kasi manok lagi ulam dito. Bigay ng kapitbahay. Ayun o, palalakahin pa yung manok na yun. Ang busog tong kapatid ko na yun. Ayun guys, ang pinakamalungkot na time. Hindi na kami hinatid ni mama kasi nag-iiyak siya dun sa bahay. Nag-iiyak siya. Nalungkot siya dahil uwi na. Yung kapatid ko, naka-strike. No, naka-chinelas lang. Nag-aantay kami ng aming bus. Bakit? Ito pala kaya clips lang talaga siya, mga unti-unting video kasi hindi ako nakapag-video ng detail talaga. Hilo ka sa biyahe, sobra 16 hours kasi from sa amin dito sa Zambales to Manila, kakain ka ng 3 to 4 hours depende sa traffic. Tapos pagka Manila to Sorsogon naman 13 hours yun, depende sa sasakyan mo kung mabilis o hindi. Diba? Sobrang sobrang tagal sa biyahe, hilo ka nga talaga. Pero wag ka, abangan nyo guys, meron kaming Zambales to Eastern Samar na video. Minutor lang namin yun, as in kung hilo ka nga dito sa bus, sa UV, mas nakakapagod pala yung mumotorin nyo. Hawak mo yung time pero sa pagmumotor, pakakapagod kahit angkas ka lang. At dito naman, ito pauwi na kami. Ito yung Sorsogon City. Alam mo dito sa Sorsogon, ito yung pinakamagandang lugar, malinis para sa mata ko. Organized. Yung modern na jeep, marami sila niyan. Aircon pa. Tapos, yung mga old jeep naman nila, may biyahe din dyan. Pero hindi yung jeep na karag-karag na. Magaganda pa. At uniform, alam mo yun. Maganda ang Sorsogon, sobra sa ganda para sa mata ko. Next na maganda is Atimonan. Palengke lang nila. Pero yung Sorsogon, buo. Kapaligiran, sobrang linis talaga. Sa mga napuntahan ko pa lang yan. Pero malay ko kung sa inyong lugar ganito din or mas mahigit pa dito. Kasi hindi ko na-video ng buo. May mga diversion roads sila na sobrang ganda din. Basta puntahan nyo na lang. Sa mga nakapunta ng Sorsogon, kayo naman din ang makapagsabi maganda siya, diba? Yung pauwi namin, inaabangan ko yung arang lulubog doon guys, kaya wag ano dun in-overnight na namin ito, nagabihan na umagahan kami dito pa sa biyahe. Alam mo yung pagod, tas yung mga bus stops, ano lang yata, 2.
gala. Cubao na Pero, first. ang mamadaling umuwi. Kaya sabi sa kanya, nasa Cubao na kami. Tanong ng tanong kasi. Hapon. Kahapon ng umaga pa lang. Di ko rin alam kung saan na kami nito eh. Basta, nagising ko lang kasi ako ng gabi na. Ganyan na siya. At ang bus pala is, pag tanungin mo, safe sa haba ng biyahe. Safe kasi hindi siya nag-pick up ng pasahero along the way. From doon sa terminal, dire-diretso yan hanggang Cubao. Hindi siya nagpasakay ng iba. At syempre, isipin mo, diba? Baka mamaya, dako yun. Kunin na yung mga gamit namin. Tapos, katakutin pa kami ng mga advance ko mag-isip. Ayan, so parang part na kami ng Manila. Expressway na kami. At ito ba yung, alam mo yung may stripe yung mga jeep? Ito na yung kinaumagahan yun. Grabe. Saksakan sa pasahirong dami. Just a memory, the chapter in this story's almost closed. Oh, it's therapy. Oh, make believe it's energy and all of your clothing. At ito nga wala sobrang walang tiwala. Diba naman yung daan? Magmamaps ka pa. Baka maligaw kasi kami. Yan. Malapit-lapit na. So dyan malapit na kami hanggang sa dumating kami dito sa terminal ng Victory Liner Cubao. Sobrang daming tao ngayon dyan nakagawa na po na sumakay sa bus papuntang Olongapo po kasi mild strike, walang biyahe lang, ganyan. Pero ibang pasahero dyan, Pampanga lang bumaba. Mas nagagawa ang bagang hindi nakasakay, pero yung ticket namin diba? Yan nakasakay kami dyan, yung 4 hours na sa Olongapo na kami. Tapos ito, hindi yung time, nasigapo na kami. Kailangan na namin magmadali kasi dire-diretso na tukok ng LTO. Wala nang bilisan talaga to guys. Lipat sasakyan lang, then wala na, LTO na dire-diretso. Thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe. Salamat sa panonood. Nakita mo doon?